Pagbaba ni na Yang Chun at ng kanyang ama sa kanilang underground na kulungan, agad silang sinalubong ng presensya ng mga demonyo. Naging curious ang mga ito sa kanilang pagdating, kaya't nagtanong ang ilan kung sino ang dumating. Isa sa mga demonyo ang agad nakapansin kay Yang Chun at tinawag siyang Dokaebi. Kasabay nito, may isa pang demonyong sumigaw at nag-utos na palabasin sila agad, sabay banta na papatayin niya ang lahat kung hindi siya susundin. Makikita naman sa mukha ni Chiyo ang pagkabahala habang tumitingin siya sa paligid. Tinanong niya si Yang Chun kung ano ang nangyayari, ngunit sa sandaling iyon ay biglang naging seryoso ang ating bida. Binalikan niya ang sinabi ng kanyang ama noon, na ito ang dahilan kung bakit umiiral ang Go Clan, at na ang karma ng patriarka ay sa huli ay kanyang mamamana. Napahinto sandali ang kanyang ama nang marinig yun, at mariing nakikiusap si Yang Chun na ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga salitang binitiwan niya noon. Pagkarinig nito, nag-isip sandali ang kanyang ama bago isiwalat na sila ay mga nilalang na nagmula sa ibang mundo. Nang marinig yun, lalo lamang naging curious si Yang Chun sa katotohanan yun. Kaya ipinaliwanag ng ama ni Yang Chun ang tungkol sa daigdig ng mga demonyo, ang mga pinto patungo roon, at kung paano ito isinara upang hindi na sila muling makatawid. Ang mga nilalang na nakalabas noon ay tuluyang nakulong sa isang malalim na bilangguan. Habang patuloy ang paliwanag ng kanyang ama, naging seryoso si Yang Chun sa pakikinig. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ito ang tungkulin at karma ng Go Clan. Dahil dito, tinanong ni Yang Chun kung alam ba niya kung bakit kailangang akuin nila ang mabigat na karmang ito. Ipinahayag ng kanyang ama na ang taong nagbukas ng mga pintuan ay ang unang patriarka ng Go Clan, at dahil sa kanyang mga ginawa, nagsimula ang malaking kaguluhan sa Zhongyuan. Dahil dito, patuloy na pinaparusahan ang kanilang angkan hanggang sa kasalukuyan. Nagulat si Chiyo nang marinig yun, hindi siya makapaniwala na ang Go Clan pala ang dahilan ng paglitaw ng mga halimaw sa Zhongyuan. Kaya agad niyang kinumpronte si Yang Chun, tinanong kung paano siya nanatiling kalmado matapos malaman ang ganoong katotohanan. Ipinaliwanag naman ni Yang Chun na narinig na niya ang lahat ng yun noon, sa kanyang nakaraang buhay. Lalong nagulat si Chiyo, at napaisip kung bakit tila alam na niya ang lahat. Nagtaka si Yang Chun at nagtanong kung hindi ba niya ito nakita sa kanyang mga alaala. Sumagot si matandang Chiyo, na gaya ng nasabi niya noon, na marami pang bahagi ng kanyang alaala na hindi pa niya nabubuksan. Napaisip si Yang Chun sa tanong ni Chiyo kung ano nga ba ang dahilan kung bakit siya nandito. Sa gitna ng katahimikan, bigla niyang tinawag ang kanyang ama. Napahinto ang patriarka nang marinig ang tinig ng anak, lalo na nang itanong nito kung may ibang mas mataas na nilalang bang nagpaparusa sa kanilang angkan. Sa sandaling yun, tahimik lamang ang kanyang ama. Malalim ang kanyang pag-iisip habang inaalala ang mga bagay na kanyang natutunan noon bilang tagapagmana sa kanyang nakaraang buhay. Seryosong nakatingin ang ama sa kanya, habang iniisip niya kung bakit hindi niya nalaman noon kung sino o ano ang tunay na nagpaparusa sa Go Clan. Tensyonado si Yang Chun, ramdam ang bigat ng katahimikan, alam niyang kailangang malaman niya ang katotohanan, ngunit bago pa man siya muling makapagtanong, tinawag siya ng kanyang ama. Sinabi ng patriarka na hindi niya maaaring sagutin ang tanong ng anak sa ngayon, ngunit kung talagang gusto niyang malaman ang buong katotohanan, isisiwalat niya ito sa kanya kapag siya na ang batang pinuno ng angkan. Bagaman kabado, tumango si Yang Chun at sumang-ayon sa sinabi ng kanyang ama. Habang hindi pa nasasagot ang kanyang tanong, inasar pa si Yang Chun ng mga demonyo sa kulungan, pinagtawanan at kinawawa siya ng mga ito, habang siya naman ay nadismaya at tahimik na iniisip na parang alam na niya kung ano ang mangyayari. Ngunit itinanggi niya ito sa kanyang sarili, kahit papaano, alam niyang may isang nilalang na nagpaparusa sa kanila, at sa ngayon, sapat na yun para sa kanya. Habang patuloy siyang nag-iisip, binanggit ng kanyang ama na masyado na silang nagtagal doon, kaya iminungkahi nitong bumalik na sila. Ngunit bago sila tuluyang umalis, tinawag ni Yang Chun ang kanyang ama at humiling na maglibot muna siya mag-isa sa ilalim ng lupa. Pagkaalis ng kanyang ama, sinimulan ni Yang Chun ang paglibot sa loob ng underground prison. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng matinding panghihina, napansin yun ni Chiyo at sinabi nitong baka dahil matagal na silang nananatili sa lugar na yun, pinayuhan niya si Yang Chun na mas mabuting umalis na sila. Ngunit sa kabila ng panghihina, tumugon si Yang Chun na kaunti na lang. Ayon sa kanyang mga alaala mula sa nakaraan niyang buhay, ang unang elder ay ginamit niya ang taong ito para sa kanyang pakana. Pagdating nila sa isang bilangguan, biglang huminto si Yang Chun at sinabi kay Chiyo na mas mabuti kung silipin muna nila ito habang naroon pa sila. Lumapit si Chiyo at maingat na sinilip ang loob ng selda, habang si Yang Chun naman ay pabulong na nagsalita. Napakunot ang noo ni Chiyo at tinanong kung ano ang sinabi niya,
ngunit bago pa siya makasagot, napansin nila ang isang kamay na nakakadena sa loob ng selda. Nagulat ang isang lalaking bilanggo nang makita si Yang Chun, tinawag niya itong isang batang dokaebi, dahilan upang mapatingin si Chiyo sa kanya. Habang nag-aanyo ang bilanggo na kagaya ng mukha ni Yang Chun, tinanong niya ito kung bakit niya alam ang kanyang pangalan at paano niya ito nalaman. Samantala, naguluhan si Chiyo sa mga nangyayari, ngunit nanatiling kalmado si Yang Chun. Dahil dito, nagulat ang demonyo, hindi niya inasahan na hindi ito matatakot, dahil ang totoo, sinusubukan lang pala niya itong takutin. Habang nakahawak ang demonyo sa rehas, muli niyang binago ang kanyang mukha at ginaya ang mukha ng ama ni Yang Chun upang takutin ito. Nagulat ang demonyo nang mapansin niyang hindi pa rin natitinag ang ating bida sa kabila ng kanyang ginawa. Samantala, iniisip ni Yang Chun na wala siyang iniwang anumang bakas o senyales na nagmula siya sa bilangguang iyon. Dahil dito, tumigil na ang demonyo sa kanyang pananakot at tinanong si Yang Chun kung ano ang nagdala sa kanya roon. Agad namang ipinaliwanag ni Yang Chun na naparito siya upang makita ito at kumustahin, ngunit binanggit din niyang tapos na siya sa kanyang layunin. Pagkaalis ni Yang Chun, biglang nagsalita ang lalaki at sinabing hindi siya maayos, syempre, dahil nakakulong pa rin siya. Tiniyak naman ni Yang Chun na may lalabas niya ito mula sa bilangguan. Sandaling huminto si Yang Chun at matalim na tumingin sa lalaki, may pagbabanta sa kanyang tinig nang sabihin niyang kung may binabalak itong kalokohan, mabuti pang itigil na nito ngayon pa lang, kung hindi, gagawin niya itong abo kapag muli niya itong nahuli. Sa halip na matakot, tumawa ang lalaki at sinubukang pakalmehin si Yang Chun habang unti-unting umuusok ang kanyang katawan. Maya-maya pa, ipinakita na ng lalaki ang kanyang tunay na anyo. Sinabi niyang mabilis siyang makaunawa at ngayon ay naintindihan na niya kung bakit nainis sa kanya si Gu Changjun. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita si Yang Chun sa labas, nakaupo at habol hininga habang tumutulo ang pawis sa lupa. Sinabi ni Chiyo na hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, na ang Gu Clan pala ay may isang sekretong underground na bilangguan. Dahan-daang tumayo si Yang Chun at sinabi kay Chiyo na hindi niya inasahan na magtatagal siya roon ng ganoon katagal, at pakiramdam niya ay nahuhuli na siya sa oras. Biglang dumating si Sola at tinawag ang kanyang master, tinanong niya ito kung saan siya nagpunta sa buong oras na yun dahil matagal na niya itong hinahanap. Lumapit si Sola at marahang inabot ang mukha ni Yang Chun, napansin niyang mukhang hindi maganda ang pakiramdam nito. Namula siya at nagtanong kung may nangyari ba sa kanya o kung may nanakit sa kanya. Nahihiya naman si Yang Chun, kaya marahang tinapat niya ang kamay ni Sola at itinanggi ang sinabi nito. Tinanong niya kung bakit siya hinahanap, ipinaliwanag naman ni Sola na ang young lady at ang pretty lady ay nagpunta upang imbitahan siya sa hapunan. Nang marinig yun, nainis si Yang Chun at nagtanong sa sarili kung sino ang tinutukoy ni Sola na maganda. Inisip niya na ang tinutukoy nitong young lady ay si Yan Zhao, kaya napaisip siya kung sino naman ang tinutukoy nitong pretty lady. Mas lalo siyang nainis nang mapagtanto niyang ang tinutukoy pala ni Sola ay ang Sword Queen. Pinagsabihan niya si Sola na hindi dapat tawagin ng isang tao batay lamang sa itsura. Masiglang binanggit naman ni Sola ang sinabi ng Sword Queen, na masaya raw siyang tawagin ganoon at gusto pa niyang ipagpatuloy iyon. Napapikit na lang si Yang Chun sa inis at sinabi kay Sola na huwag na lang niyang intindihin yun. Wala naman siyang tutol, ngunit sa isip niya ay napagtanto niyang hindi pa siya nakakakain kahit isang beses ngayong araw. Habang naglalakad silang dalawa, biglang nagtanong si Yang Chun tungkol kay Bea, kung nasaan ito ngayon. Ipinaliwanag ni Sola na kanina pa raw itong nakikipag-usap sa isang babae mula sa angkan ng Tang. Pagkarating nila sa lugar, agad itinuro ni Sola ang dalawang babae. Nagulat naman si Suyo at tinanong si Yang Chun kung bakit siya naroon. Lumapit si Yang Chun, bahagyang naguguluhan, at nagtanong kay Suyo kung ano ang ibig niyang sabihin, dahil malinaw naman na yun ang kwarto niya. Natarante si Suyo, hindi alam kung ano ang isasagot, habang iniisip naman ni Yang Chun kung bakit tila pareho silang nagmumula sa parehong silid. Pagkatapos ay binaling niya ang atensyon kay Bea at medyo inis na tinanong kung anong ginagawa nilang dalawa roon. Lumingon si Bea sa kabilang direksyon at nagsabing wala silang ginagawa, habang si Sola naman ay litong-lito sa nangyayari. Sa huli, sinabi na lamang ni Yang Chun na mabuti at naroon na silang lahat, dahil nais ng Sword Queen na kumain sila ng magkakasama. Tinanong niya kung gusto ba ng dalawang babae na sumama. Nagulat si Suyo at nagtanong kung ayos lang ba yun sa kanya. Natuwa si Suyo sa narinig, hindi makapaniwalang makakasabay siya sa hapunan ni Yang Chun. Ngunit bigla siyang napahinto, at nagtanong kung sino ang makakasalo nilang kumain. Agad namang tumugon si Yang Chun na ang Sword Queen ang makakasama nila. Akala niya ay alam na yun ni Suyo, dahil mananatili muna roon ang Sword Queen. Napasigaw si Suyo, nagtatakang paano raw niya malalaman yun.
Nagulat si Yang Chun at napaisip kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon nito. Habang naguguluhan pa si Suyo, hindi niya alam kung paano siya kikilos dahil hindi niya inaasahang makikita ang Sword Queen sa lugar na yun, bigla namang napalingon si Sola nang mapansin niyang may paparating. Dumating na nga ang Sword Queen, masiglang kumaway sa kanila habang kasunod niya si Yan Zhao. Napansin ng Sword Queen si Suyo at tinawag niya itong cute bilang bagong bisita nila. Nabigla si Yang Chun sa biglaang pagdating ng Sword Queen, habang si Suyo naman ay namula at napatungo sa hiya sa narinig niyang papuri. Kinabahan si Soyo nang makita niya ang Sword Queen, isang malaking karangalan para sa kanya na makilala ang isa sa mga pinakadakilang mandirigma. Pautal-utal naman siyang nagpakilala. Sinabi niya na siya ay mula sa Sichuan Tang Clan, ang panganay na anak na babae, si Tang Suyo. Masaya naman ang Sword Queen at nagpakita rin ng mainit na pagtanggap. Natuwa si Suyo nang marinig yun, gayunman, sinabi ng Sword Queen na medyo kakaiba kung magpapatuloy pa silang mag-usap sa ganoong lugar, kaya iminungkahi niyang pumunta na lamang sila sa isang restoran. Habang tinitingnan siya ni Yang Chun, agad namang sumang-ayon si Suyo, hindi niya lubos maisip na tatanggapin siya ng ganoon ng Sword Queen. Para kay Suyo, ang Sword Queen ay isang babaeng martial artist na umabot sa pinakamataas na yugto at nakamit ang pinakadakilang tagumpay sa mundo ng Orthodox. Hindi man niya ito mapantayan, igagalang niya ito ng lubos bilang isang kapwa babae at mandirigma. Pabulong namang nagtanong si Yan Zhao sa kanyang kapatid kung bakit may ibang babae ito, at kung gusto ba siya ni Yang Chun. Agad namang nag-react si Yang Chun na may halong inis, at sinabing hindi yun katulad ng iniisip ng kanyang kapatid. Nagulat si Yan Zhao sa kanyang reaksyon. Napaisip naman si Yang Chun sa sarili, ganito ba talaga ang tingin sa kanya ni Yan Zhao? Lalo pa siyang naiinis nang asarin siya ng kapatid kung bakit bigla siyang natigilan sa gitna ng kanyang pagsasalita. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sila sa isang restoran. Doon, habang nakaupo si Yang Chun sa harap ng mga pagkain, napansin niyang tila mas formal ang tagpo kaysa sa karaniwan. Bigla namang naalala ng Sword Queen si Hyuk, kasama ang mga tagapangalaga, habang sabay-sabay silang naghahanda noon ng mga pagkain. Nagulat si Yang Chun nang marinig yun kaya agad niyang nilinaw kung ang tinutukoy ba ng Sword Queen ay si Zhou Hyuk. Hindi siya makapaniwala na marunong magluto si Hyuk, ngunit naalala niya na minsang nabanggit nito noong nasa Demon Cult pa sila na gusto niyang matutong magluto at balang araw ay magtayo ng sariling restaurant bago pa siya makarating dito. Nabahala naman si Yang Chun sa naalala niyang yun, dahil sa dami ng kasinungalingan niya noon, naisip niya kung nagsisinungaling pa rin ba siya ngayon, habang nakatingin sa pagkain. Hindi niya maiwasang magduda at maisip na baka may laso nito. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang kinagat ang pagkain, nang tuluyan niya itong kainin, wala namang nangyari sa kanya, at sa katunayan, masarap pa nga ang lasa nito. Habang nilalantakan ni Yang Chun ang pagkain, lumapit naman si Soyo sa Sword Queen. Mayinhing inabot ni Soyo ang isang baso at sinabing hindi naman ito ganoon kahalaga, ngunit sana ay tanggapin ito ng Sword Queen habang kumakain sila. Agad namang tinanong ng Sword Queen kung ano ang laman ng baso, ipinaliwanag ni Soyo na isa itong tsaa na gawa sa Silent Flower Herb, isang halamang mabisa para sa pangangalaga sa balat. Tinanong naman ng Sword Queen kung hindi ba delikado o nakakamatay ang Silent Flower Herb, walang pag-aalinlangan itong sinang-ayunan ni Soyo, na para bang hindi niya napagtanto ang dating ng kanyang sinabi. Sa sandaling yun, napadura si Yang Chun ng pagkain, diretso sa mukha ni Yan Zhao. Napahinto siya sa hiya nang makita ang galit na ekspresyon ng kanyang kapatid. Agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit huli na ang lahat, dalawang chopstick ang tumama sa kanyang mga mata. Dahil sa tindi ng tama, napahiga siya habang patuloy na kumakain si Bea, samantalang si Yan Zhao naman ay nagngingit-ngit sa galit at tinawag siyang baliw na hangal. Pagkatapos ng hapunan, sabay na lumabas ang dalawa, nagpaumanhin si Yang Chun sa Sword Queen sa pagpapakita ng ganoong kaguluhan sa harap niya. Subalit ngumiti lamang ang Sword Queen at sinabing ayos lang yun, dahil nag-enjoy naman siya. Nabahala ang Sword Queen at agad na nagtanong kung kumusta ang mga mata ni Yang Chun, agad naman siyang nagpaliwanag na hindi naman ito tinamaan ng sobra, kaya ayos lang siya, kahit napaluha ang kanyang mga mata sa tindi ng sakit. Natuwa naman ang Sword Queen sa nakitang tagpo, sa isang banda, tila nakagaan yun ng kanyang loob, nakita niyang galit na galit si Yan Zhao, ngunit sa kabila ng lahat, kapansin-pansin pa rin ang ugnayan nilang magkapatid, napaisip tuloy si Yang Chun kung ano kaya ang iniisip ng Sword Queen tungkol sa kanya. Habang papaalis na ang Sword Queen, biglang nagtanong si Yang Chun tungkol sa tsaa na inialok ni Soyo sa kanya. Ipinaliwanag ng Sword Queen na alam na niya ang tungkol doon, gawa yun sa kabutihang loob ni Soyo, bagaman nagmula siya sa Sichuan Tang Clan,
Tila may kakaibang gawi ang babaeng yun, iniisip niyang parang umiinom si Soyo ng lason para lamang sa kasiyahan, at sa isang banda, iyon ay nakakamangha. Nakangiti namang sinabi ng Sword Queen na tiyak na magiging isang kahangahangang martial artist si Soyo balang araw. Matapos ang pag-uusap na yon, saglit na natahimik ang dalawa. Ngunit bago tuluyang umalis ang Sword Queen, napansin ni Yang Chun na tila pagod ito kaya tinanong niya kung may nangyari ba sa kanya. Huminto sandali ang Sword Queen, at paglingon niya ay ngumiti ito. Nagpasalamat siya sa pag-aalala ni Yang Chun at sinabing ayos lang siya. Nagulat naman si Yang Chun nang biglang hawakan siya ng Sword Queen sa balikat. Ngumiti ito at binanggit na wala namang dapat ipag-alala, may mga bagay talagang kusang dumadaloy ng natural. Habang papalayo na ang Sword Queen, tahimik lamang si Yang Chun na pinagmamasdan ang kanyang pag-alis. Saglit siyang napalalim sa pag-iisip, ngunit naputol ito nang may biglang tumawag sa kanya. Dumating pala si Soyo at taos-pusong nagpasalamat sa kanya sa pag-imbita sa hapunan. Masaya raw siya na nakasama silang lahat at nagkaroon ng pagkakataong kumain sa piling nila. Lumapit si Yang Chun kay Soyo at nagtanong kung masaya ba ito na kumain kasama siya, o dahil lamang sa presensya ng Sword Queen. Nagulat si Soyo sa tanong at sandaling naguluhan, ngunit sa huli ay tapat niyang inamin na masaya siyang kumain kasama silang dalawa. Bigla namang sumabat si Chiyo at tinawag si Yang Chun na hangal, sabay tanong kung kailangan pa ba niyang asarin ng isang taong halatang may gusto sa kanya. Kasunod yun ay pinaalala ni Chiyo kay Yang Chun kung wala pa ba siyang dapat sabihin kay Soyo. Noon lang biglang naalala ni Yang Chun ang bagay na nais niyang banggitin sa kanya. Agad siyang lumapit kay Soyo at tinanong ito tungkol sa pagtitipo ng Dragon at Phoenix na nabanggit niya noon. Sinabi ni Yang Chun na nagpasya na siyang dumalo, at kung maaari, nais niyang pumunta roon kasama si Soyo. Sa narinig na yun, hindi makapaniwala si Soyo, kita sa kanyang mukha ang labis na tuwa at pananabik. Agad siyang lumapit kay Yang Chun, hinawakan ang kamay nito, at nagpasalamat. Aniya, sabik siyang maglakbay papunta roon kasama siya. Bigla namang namula si Soyo nang mapansin ng sarili na kahawak pala siya sa kamay ni Yang Chun, agad siyang humingi ng paumanhin. Ngunit ngumiti lamang si Yang Chun at sinabing ayos lang yon. Matapos noon, nagpaalam si Yang Chun kay Soyo, sinabi niyang aayusin niya agad ang mga kailangang ihanda at pinayuhan siyang magpahinga muna ng comfortably. Masaya namang nagpasalamat si Soyo sa kanya. Habang papaalis na si Yang Chun, tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Soyo, pagkatapos ay ibinaba niya ang tingin sa sariling kamay, namumula habang inaalala ang sandaling hinawakan niya ang kamay ni Yang Chun. Pagsapit ng gabi, nagtungo sina Sola at Bea sa isang malawak na hardin ng mga bulaklak. Labis ang tuwa ni Sola sa ganda ng lugar at sa dami ng bulaklak na nakapaligid sa kanila. Napatingin naman si Bea sa isang uri ng bulaklak at agad niya itong nilapitan. Binanggit niya na ito ay mga puting nakangiting bulaklak. Napatanong si Sola kung kilala ba ni Bea ang mga bulaklak na yun. Nakangiti namang tumango si Bea. Naalala niya ang kanyang kabataan, mahilig ang kanyang ina sa ganitong uri ng bulaklak, at palagi siyang nilalagyan nito sa buhok. Habang hinahaplos ng kanyang ina ang kanyang ulo, palagi nitong sinasabi na maging masaya siya kahit wala ito. Habang nag-uusap sila, bigla silang napahinto nang may marinig silang tinig mula sa harapan. Nabalitaan niyang naglalakad silang dalawa sa lugar na ito, at totoo nga pala, nandito silang dalawa, wika ng boses. Dumating pala si Yang Chun, at ikinagulat yun ng lahat. Sinabi niyang medyo simple lamang ang lugar nung inalagaan ito ng kanyang ina, mas marami pang mga bulaklak ang makikita rito noon. Hindi naman makapaniwala si Bea na makikita niya si Yang Chun sa ganoong lugar. Humingi siya ng permiso sa ating bida kung maaari ba siyang kumuha ng ilang bulaklak. Agad namang pumayag si Yang Chun dahil wala naman siyang pakialam sa mga yon. Kumuha si Bea ng isang bulaklak at ibinigay niya ito kay Sola. Inilagay ni Sola ang bulaklak sa kanyang buhok at sinabi ni Bea na ginagawa yun palagi ng kanyang ina sa kanya. Ginawa rin ni Sola ang ginawa ni Bea at sinabi na kung ganoon, kailangan din niyang magsuot nito. Dahil dito, natuwa si Bea. Napalingon naman si Yang Chun nang bigla siyang tawagin ng dalawang babae. Masaya nilang tinanong kung kumusta ang kanilang itsura. Napanganga naman si Yang Chun at natulala sa kanilang kagandahan. Hindi napigilan ni Chiyo ang mang-asar. Biro nito, ang makita ang isang bulaklak na may suot na bulaklak ay nagpapasigla sa gabi sa liwanag. Bakit hindi na lang niya sabihin ang tapat na katotohanan? Nainis si Yang Chun at pinagsabihan si Chiyo na itigil na ang pagbabasa ng kanyang saloobin. Nalungkot si Sola, sapagkat batay sa ekspresyon ni Yang Chun, tila hindi ito natuwa. Agad namang itinanggi ni Yang Chun ang paratang at sinabing hindi ganoon ang kanyang iniisip. Lumipat ang eksena, makikita ang isang espada na humahati sa hangin,
gawa ng pinunong Namgang na abala sa matinding pagsasanay. Napalingon siya nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran, narinig niyang nagsabing pumunta siya sa Shanxi para mag-ensayo, kaya tinanong niya ito kung nakatanggap na ba ito ng anumang kaliwanagan. Mula sa kinatatayuan ng pinunong Namgang, dumating ang isang matandang lalaki, si Gu Changjun, na may kakayahang tinatawag na Exchange Zero Burning Sword. Siya ang Shanxi Gu Clan's first elder. Binati niya si pinunong Namgang, na matagal na rin niyang hindi nakikita. Nagkita sina Elder Ryan at Yang Chun. Ibinanggit ng matanda na nagkaroon ng pulong ang first elder kasama ang pinuno ng clan ng Namgang. Habang pinupunasan siya ni Sola, tahimik lamang na tumingin si Yang Chun kay Elder Ryan. Bigla namang nagiba ang ekspresyon ni Sola nang marinig ang sinabi ng matanda. Agad na tumayo si Yang Chun at ipinahayag na alam na niya ang tungkol doon. Nagulat si Elder Ryan sa kanyang sinabi. Kaya't pinagsabihan niya si Yang Chun na hindi ito isang bagay na maaari niyang baliwalain. Tinanong pa niya kung alam ba nito kung gaano kapanganib ang matandang lalaking iyon na nagsusulong upang maging pinuno ng angkan. Biglang napagtanto ni Elder Ryan ang isang bagay kaya tinanong niya si Yang Chun kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Ngumiti lamang si Yang Chun at sinabing medyo naging malapit siya sa pinuno ng clan ng Namgang. Makalipas ang ilang oras, sa ilalim ng maliwanag na bilog na buwan, patuloy na nagsasanay ang pinuno ng Namgang. Habang lumalapit si Yang Chun sa kanya, naisip nito kung saan siya nagpunta. Ngunit ipinagpatuloy lamang ng pinuno ang pag-indayog ng kanyang espada. Napabuntong hininga si pinunong Namgang at sinabi na tuwing iwinawasiwas niya ang kanyang espada, pakiramdam niya ay unti-unting bumubuti ang kanyang kalagayan. Habang mahigpit niyang hinahawakan ang espada, naisip niyang para siyang muling natutong gumamit nito. Dahil dito, tinanong niya si Yang Chun kung kumusta ang kanyang espada kanina kumpara noong umaga. Si Chiyo muna ang nagkomento na mahina lang, ngunit tila may napansin na siyang pagbabago. Ibinanggit naman ni Yang Chun na tiyak na malaki na ang naging improvement nito. Nagpasalamat si pinunong Namgang sa kanilang tulong, at lalo na kay Yang Chun, dahil nakatanggap siya ng mga turo mula sa kanya. Sinabi rin niya na babayaran niya ang kanyang utang balang araw. Sa sandaling yun, napatawa lang si Yang Chun at napahawak sa kanyang ulo, habang iniisip kung sino ang tinutukoy ni pinunong Namgang sa salitang kanilang tulong. Bigla namang binanggit ni pinunong Namgang na ang first elder ng Go Clan ay bumisita sa kanya kamakailan. Nang marinig ito, nagulat si Yang Chun, galit niyang inisip na sa wakas ay kumilos na rin ang matandang yon. Casual namang tinanong ni Yang Chun kung maaari bang sabihin sa kanya kung tungkol saan ang pinag-usapan nila. Sandaling nag-isip si pinunong Namgang bago sumagot, sinabi niya na mula nang matanggap niya ang mga aral mula kay Yang Chun, nararapat lamang na bigyan niya ito ng tapat na sagot. Ayon sa kanya, simpleng pagbati lamang ang dahilan ng pagdalaw ng first elder. Ngunit tinanong din siya nito kung interesado ba siyang sumali sa kanyang layunin. Ipinahayag ng first elder na pareho raw sila ng mga hangarin, at iminungkahi niyang magkita sila sa susunod upang pag-usapan pa ang mga detalye. Habang patuloy na nagsasanay si pinunong Namgang, sinabi niya, na batay sa kanyang nakita kanina, hindi pa sila ganap na malapit sa pinuno ng Go Clan. Kung sakaling mas maaga pa dumating ang first elder, malamang ay tinanggap na niya ang alok nito. Habang patuloy niyang iwinawasiwas ang kanyang espada sa hangin, ipinahayag niya kay Yang Chun na nais lamang niyang mapahusay pa ang kanyang kasanayan, ayaw niyang abalahin ang sarili sa ibang bagay, kaya't hindi dapat mag-alala si Yang Chun, plano niyang tanggihan ang alok ng first elder. Ngunit napangiti lamang si Yang Chun nang marinig yun at ipinahayag niya kay pinunong Namgang na mas gusto niyang tanggapin ito ang alok ng first elder. Nagulat si pinunong Namgang sa kanyang narinig. Lalo na nang sabihin pa ni Yang Chun na dahil binanggit nitong babayaran siya balang araw, mas mabuting ayusin na nila ngayon ang utang na yon. Nakangiti na sinabi ni Yang Chun na magpanggap na lamang itong susunod sa kagustuhan ng first elder at ipaalam sa kanya ang magiging galaw nito. Kapag nakinig si pinunong Namgang sa kanya, bibigyan pa raw niya ito ng higit pang mga turo tungkol sa espada mamaya. Ano ang masasabi niya roon? Hindi naman nagdalawang isip si pinunong Namgang at agad tinanggap ang kanyang mungkahi. Sa loob-loob ni Yang Chun, naisip niyang tila ang pinuno ng clan ng Namgang ay interesado lamang sa espada, mabuti na lang at nagawa niyang gawing pagkakataon ng isang suliranin. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Elder Ryan na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya sa ngayon, ngunit sagot ni Elder Ryan, kung siya pa mismo ang nagsasabi niyan, mas lalo pa siyang nag-aalala. Bigla namang binago ni Elder Ryan ang paksa ng usapan at tinanong siya kung aalis na naman ba siya at kung sasali sa pagtitipon ng Dragon at Phoenix. Sumang-ayon si Yang Chun at sinabing nakatanggap na siya ng imbitasyon. Tinanong din niya ang matanda kung may narinig na ba itong tungkol sa pagtitipon na yun. May kinuha naman si Elder Ryan mula sa loob ng kanyang damit,
isang bagay na matagal na raw niyang balak ibigay bilang regalo. Una niyang inabot kay Sola ang isang matamis na cookies, na masiglang tinanggap ng dalaga habang nagbibirong inisip na talagang gusto niya si Lolo Bear. Pagkatapos ay inabot ni Elder Ryan ang bagay na para kay Yang Chun, agad itong nagpasalamat, ngunit nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Masaya namang sinabi ni Elder Ryan na nakuha niya yun 2 taon na ang nakalipas, at matagal na niyang hinihintay ang tamang pagkakataon upang magamit ito. Labis siyang naantig habang iniaalay yun kay Yang Chun. Hindi naman makapaniwala si Yang Chun sa ibinigay ng second elder, dahil hindi yun basta-bastang paanyaya lamang. Napatanong tuloy si Sola, paano niya babasahin yan? Ipinahayag naman ni Elder Ryan na isa itong karakter para sa pagkatalo, rekomendasyon nito mismo ni Aura Supreme. Hindi makapaniwala si Yang Chun nang marinig yun. Ang Aura Supreme ay isa sa 3 pinakamataas sa mga Supreme, isang nilalang na nabuhay sa kabila ng maraming kabiguan at nagtapos ng hindi mabilang na non-orthodox sects gamit lamang ang kanyang mga kamao. Napaisip si Yang Chun kung bakit may ganitong tao na magiging interesado sa kanya. May halong pagtataka at pagdududa, tinanong niya si Elder Ryan kung saan niya nakuha ang bagay na yun. Agad namang sumagot si Elder Ryan na nakuha niya ito mismo mula sa Aura Supreme, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala, dahil ang ganitong uri ng rekomendasyon ay hindi karaniwang ibinibigay sa ibang mga clan. Hindi pa man natatapos si Yang Chun sa kanyang pagsasalita ay agad na siyang pinatahimik ni Elder Ryan, sinabihan siya nitong kung may ibinigay sa kanya ang isang matanda na magandang bagay, ay tanggapin na lamang niya ito. Habang papaalis ang ikalawang nakakatanda, pinayuhan pa niya si Yang Chun na umalis na siya ngayon at wasakin ang mga ito. Napaisip naman si Yang Chun kung gaano kahusay at gaano kalalim ang koneksyon ng matandang yun. Napahawak siya sa kanyang ulo, iniisip ang sakit ng ulo na dulot ng pag-alala sa First Elder. Para kay Yang Chun, sapat na ang gulong yun kung sakaling malaman ng taong ito ang tungkol sa pagtitipon. Napansin naman ni Sola na tila pagod ang kanyang amo kaya nabahala ito. Sinabi ni Yang Chun na hindi lang siya basta pagod, kundi labis na pagod, kaya naisipan niyang maglakad-lakad muna. Tahimik naman siyang pinagmamasdan ni Sola hanggang sasabihin itong gusto niyang sumama, agad namang pumayag si Yang Chun. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa bayan, masayang naglalakad si Sola dahil matagal na siyang hindi nakakapunta roon. Pinagsabihan siya ni Yang Chun na magdahan-dahan lamang. Hindi makapaniwala si Yang Chun sa pagka-excited ni Sola na makalabas muli, nilapitan niya ang isang nagtitinda ng pagkain, habang napansin niyang abala si Sola sa pakikipag-usap sa mga tindera. Masigla itong nakikipagkwentuhan at pinuri pa siya ng mga ito sa kanyang kagandahan, na ikinangiti naman ni Sola. Napaisip si Yang Chun sa nangyayari, tila maaari niyang magamit ang kasiglahan ni Sola sa ibang pagkakataon. Samantala, bumili naman si Sola ng 2 pagkain para sa kanila. Ibinigay niya ang isa kay Yang Chun at sinabing siya na ang bahala sa bayad. Nagulat si Yang Chun at nagtanong kung saan siya kumuha ng pera. Ipinaliwanag ni Sola na binabayaran siya bilang katulong. Hindi makapaniwala si Yang Chun, iniisip niyang ito pa rin ba ang Sola na dati laging humihingi ng mga treats. Habang kumakain si Sola, naisip niyang nagbabago na siya. Noon, hindi siya marunong makisalamuha, ngunit ngayon ay nakikipag-usap na siya sa mga mamimili ng may kumpiyansa. Sa kanyang isipan, naisip niyang balang araw ay magiging malakas din siyang martial artist. Naputol naman ang iniisip ni Yang Chun nang bigla siyang tawagin ni Sola, tagapagmana ng Go Clan. Nagulat siya at nilinaw kung ano ang tinawag nito sa kanya. Masayang ipinaliwanag ni Sola na tinawag niya itong tagapagmana ng Go Clan, dahil yun ang tawag ng lahat sa kanya. Nahihiya niyang idinugtong na sinusubukan lang niyang tawagin siyang ganoon, ngunit sa palagay niya hindi yun bagay na ganun ang tawag nito sa kanya. Pagkatapos sabihin yun ni Sola, bigla niyang naalala na matagal ng panahon mula nang huling lumitaw ang Heavenly Demon. Sa sandaling yun, tinawag siya ni Sola na tagapagmana ng Go Clan. Doon ay nainis si Yang Chun at sinabi nito na may oras pa sila bago magpalitan ng bantay, kaya bakit siya nasa labas na? Binanggit naman ni Sola kung ayaw ba niyang may kausap habang nagbabantay, saka tinanong kung maaari ba siyang umupo sa tabi niya. Pinagsabihan naman siya ni Yang Chun na kung gagawin niya yon, ay mag-ayos muna siya ng kanyang magulong buhok. Sagot naman ni Sola na wala pa siyang anumang pwedeng atali dito sa ngayon. Habang nakaramdam si Yang Chun ng sakit sa kanyang braso, may kinuha siya roon at iniabot ang isang pirasong tela kay Sola, inuutusan itong gamitin iyon. Natuwa naman si Sola sa kanyang ginawa, at habang tinatalian niya ang kanyang buhok, muli niyang tinawag si Yang Chun na tagapagmana ng Go Clan, tinanong niya ito kung ano ang gagawin niya kapag nakalabas na sila. Nainis naman si Yang Chun nang marinig yun. Galit niyang itinanong kung ano ang sinasabi nito,
dahil 3 taon na mula nang dalhin sila sa daigdig ng mga demonyo, pero tinatanong pa rin siya ng ganoon. Naalala niya na kalahati ng mga mahusay na batang martial artist na dumalo sa pagtitipo ng dragon at phoenix ay namatay sa kamay ng mga demonyong hayop matapos silang matransport sa ganitong lugar. Nakakahiya raw kung patuloy pa rin silang aasa na makakatakas. Napamura si Yang Chun at sinabing hindi sana siya nakilahok sa mapait na kaganapang yon, ngunit napilitan lamang siya dahil siya ang tagapagmana. Tingnan niya ngayon, ganito pa ang kinahinatnan, ngunit pinalakas ni Sola ang kanyang loob. Sinabing kailangan pa rin niyang magkaroon ng mga pangarap na nais niyang makamit, at gusto niyang marinig ang tungkol sa mga yon. Habang kamakaway siya ng kamay, binanggit ni Yang Chun na wala siyang ideya, hindi niya masyadong iniisip ang mga ganoong bagay, naunawaan naman ni Sola ang ibig niyang sabihin. Bigla namang napatingin si Yang Chun sa kanya, nagkatinginan silang dalawa, at itinanong niya kay Sola kung ano ang gusto nitong gawin kapag nakalabas na sila. Napangiti si Sola at sinabing gusto niyang lumibot sa buong mundo, hindi sa daigdig ng mga demonyo, kundi sa lugar kung saan makakakilala siya ng maraming tao, sa mundong pinagmulan nila. Bumalik sa kasalukuyan, nagulat si Sola at agad na nagtanong kung ano ang mali sa kanyang ginawa. Bigla na lang siyang kinurot ni Yang Chun sa pisngi, binanggit naman ni Sola kung galit ba ito dahil tinawag niya itong tagapagmana ng Go Clan, kaya humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi na niya yun uulitin. Galit siyang pinagsabihan ni Yang Chun, sinabing yun nga ang dapat niyang gawin, baguhin kung paano niya siya tatawagin kapag may nagsabi sa kanya. Napailing naman si Sola habang napapangiwi sa sakit. Lalong nagalit si Yang Chun at pinagsabihan pa ito na huwag na niyang gagawin yun muli, dahil sa tindi ng sakit at sa sama ng loob. Napaiyak si Sola at inisip na sobrang sama ng kanyang amo. Bigla namang natahimik si Yang Chun habang pinagmamasdan niyang naglalakad palayo si Sola. Sa kanyang isipan, naisip niyang baka mas mabuting manatili na lamang siya sa ganitong kalagayan magpakailanman. Makalipas ang 7 linggo, dumating ang oras ng pagpunta sa Henan. Umalis ang Second Elder patungo sa labanan matapos sabihing may problema sa grupo ng 5 espada. Si Weeby, ang kapatid ng Second Elder, ang pinuno ng grupong yun, kaya kung kailangan na siyang tawagin, nangangahulugan yun na may hindi magandang nangyayari. Bago umalis si Elder Ryan, binigyan niya si Yang Chun ng kaunting salapi at pinayuhan siyang gamitin yun ng maayos. Pagkatapos ay kinausap niya ang ikalawang nakatatanda upang ipaalam kung ano ang nangyari sa kanya sa araw na yun. Ipinaliwanag ni Elder Ryan ang tungkol sa pinag-isang pagtitipo ng dragon ngayong taglamig. Sinabi niyang makikilahok ang mga kapatid na babae ni Yang Chun, kaya wala itong dapat ipag-alala. Nilinaw naman ni Yang Chun kung sumali rin ba ang kanyang pangalawang kapatid na babae at ang bunsong kapatid. Agad naman itong kinumpirma ni Elder Ryan. Naalala ni Yang Chun na si Go Yonso, ang kanyang second sister, ay palaging nasa Go Clan. Gayunman, hindi pa sila nagkikita kamakailan dahil abala ito sa kanyang pagsasanay sa loob ng solitary training. Pinili ni Yonso na sumali sa Unified Dragon Assembly matapos niyang marinig na lalahok si Yang Chun sa parada ng Dragon at Phoenix. Sa bandang huli, sasama si Yang Chun kay Tang Soyo, habang si Namuyan at Sola naman ay tatanggo sa Henan. Samantala, si Namgang Bea ay nagkaroon din ng pahintulot mula sa kanyang ama upang makaalis. Ang Sword Queen at ang banal na manggagamot naman ay planong manatili muna sa Go Clan ng ilang panahon. Nandoon din si Jay Galhyuk sa paligid, ngunit napatunayan naman na hindi ito banta sa ngayon. At higit sa lahat, kailangan na namang sumakay ni Yang Chun sa nakakasawang sasakyan. Dahil dito, natawa siya ng mahina, iniisip na marahil, ito na talaga ang lugar na maituturing niyang tahanan. Sa kanilang paglalakbay, huminto muna sila sa isang lugar. Makikita na biglang napabahing si Sola dahil agad na naging malamig ang panahon matapos ang kanilang paglalakbay. Makikita si Sola na nanginginig sa ginaw habang nakaupo sila sa paligid ng apoy. Sa nanlalamig na boses, tinanong niya si Yang Chun kung hindi ba ito giniginaw sa suot nitong manipis na damit. Tiningnan lang siya ng ating bida at binanggit na maganda at presko ang kanyang pakiramdam. Sa palagay ni Sola, dahil kaya niyang maglabas ng apoy mula sa kanyang mga kamay, hiniling niya kay Yang Chun kung maaari siyang umupo malapit dito. Hindi naman nagdalawang isip si Yang Chun at agad na pumayag, nabigla naman si Soyo sa kanilang usapan. Agad namang lumapit sina Bea at Sola sa tabi ni Yang Chun. Namangha si Sola dahil napakainit ng kamay ng kanyang Panginoon, at ganoon din ang naramdaman ni Bea. Napaisip tuloy si Yang Chun na para siyang isang taong ginawang pampainit ng kamay. Habang nakatingin siya kay Sola, nakaramdam siya ng kakaiba. Sa pagkakataong ito, hindi sumama ang Sword Supreme sa kanilang paglalakbay. Medyo nagduda siya at naisip na marahil ay komportable na itong pabayaan ang kanyang apo na mag-isa ngayon.
Napansin din niya kung paano nakikipag-usap ang Sword Supreme sa banal na manggagamot at kung paanong bigla itong nawala ng ilang araw, tila abala sa sarili nitong mga gawain. Tiningnan din niya si Bea at inisip na marahil ay nakabalik na ang ama nito sa Anwi ngayon. Naalala niya rin kung paanong mahigpit na dumikit si Pinunong Namgang sa kanya upang turuan siya ng espada hanggang sa siya ay umalis. Nagpasalamat naman si Yang Chun dahil kahit papaano ay nakagawa siya ng kaunting kalokohan sa tulong ni matandang Chiyo. Dahil doon, nainis si Chiyo, ang ibig lang naman niyang sabihin ay nakita lang niya yon ng ilang beses noon. Bakit ba isinasaksak ni Yang Chun sa kanya ang buong gulong ng usapin? Hindi naman alam ni Yang Chun na nakikinig si Chiyo sa kanilang usapan, dahil ang mahalaga sa kanya ay matapos ang lahat ng maayos. Kalmado namang sinabi ni Chiyo na tama, yun nga ang isang bagay, pero mas nabigla siya sa ginawa ni Yang Chun pagkatapos, bakit naman niya inalagaan ang isang taong sinusubukan siyang lamunin ng buo, ang tanong niya. Halatang hindi makapaniwala. Sa sandaling yun, nilapitan ni Yang Chun ang First Elder, seryoso niyang tinanong si Yang Chun kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga sinasabi ngayon. Hindi nagdalawang isip si Yang Chun at diretsahang binanggit na sobrang arogante ng First Elder. Para sa isang taong nakakaalam ng tungkulin na nakatali sa mga lupaing ito at naglalayong maging pinuno ng angkan, tila nakakatawa ang kanyang ipinapakita. Nang marinig yun, biglang tumawa ang First Elder. Inisip niyang nakakatawa ang sinasabi ni Yang Chun, at tila nais niyang malaman kung ano ang pakay ng binata matapos ang lahat ng nakita niya. Ngunit agad ding nagbago ang kanyang anyo, tiningnan niya si Yang Chun ng masama at inakusahan ito, kasama ang kanyang ama, bilang mga mayayabang, ayon sa kanya, akala nila'y kaya nilang gampanan ang tungkuling yun ng mag-isa. Ngunit matapang na ipinahayag ni Yang Chun na ang kanyang mga sinabi ay hindi pagyayabang, ayon sa kanya, para siyang tumutulong lamang sa kanila. Ngunit ang totoo ay naakit sila ng sariling pagnanais sa kapangyarihan. Dahil dito, tinanong niya ang First Elder kung talagang sulit ba ang pasanin ng tungkuling yun. Hindi naman nagatubiling sumang-ayon ng First Elder, ipinaliwanag niya na sa simpleng pagkakaroon ng tungkuling yun sa kanyang mga kamay, magkakaroon siya ng akses sa napakalaking kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Yang Chun sa kanyang narinig, nais niyang bigyan ng maliit na payo ang First Elder, at habang sinasabi niya ito, napansin niyang nagulat ang matanda, lalo na sa matalim na tono ng kanyang mga salita. Ilang sandali pa, biglang naglabas si Yang Chun ng matinding apoy mula sa kanyang katawan, mariin niyang sinabi, ang matandang asong nagbabantay sa bahay ay nagsimula ng kumagit sa kanyang amo, kaya wala na siyang pagpipilian kundi sunugin ito ng buhay. Pagbalik sa kasalukuyan, binanggit ni Yang Chun kay Chiyo na yun ang babala lamang niya bago siya magsimula sa kanyang paglalakbay. Sinabi naman ni Chiyo sa kanya, hindi ba niya naisip ang posibilidad na maaari siyang nilang patayin agad? Depensa naman ni Yang Chun, kung susubukan siyang patayin ng mga yon sa loob ng Shaanxi, tiyak na papatayin sila ng kanyang ama. Ipinaliwanag pa niya na siya ay isang lalaking kasing ingat ng kasing sama niya, hindi siya kikilos hanggat hindi siya handa, kung sakaling mangyari man yon, tiyak na ang pinuno ng angkan Namgang ay magpapadala ng liham sa kanya, kaya ngayon, mas mabuting ituon niya ang pansin sa nalalapit na pagtitipo ng Dragon at Phoenix. Sa puntong yun, naputol ang pakikipag-usap niya kay Chiyo sa kanyang isipan nang bigla siyang mapatingin kay Suyo. Bigla itong tumayo at tumingin sa kanya, kaya tinanong ni Yang Chun, ano ang ginagawa niya? Nahihiyang sagot ni Suyo, nanlalamig kasi ang kamay niya. Lumapit naman si Bea at inialok ang kanyang mainit na kamay, ngunit tila nais tumanggi ni Suyo dahil hindi yun ang gusto niyang gawin. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin yun at magpasalamat na lang kay Bea. Napansin naman ni Yang Chun na parang naglulukohan lamang ang dalawa. Makalipas ang ilang araw ng kanilang paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa Henan. Sinabihan siya ni Mo Yan na maaari siyang manatili sa kwartong inihanda ng alyansa at magpahinga roon sa loob ng 4 na araw. Pagkapasok ni Yang Chun sa kanyang silid, inihagis niya ang isang supot sa kama, napabuntong hininga siya habang tinitingnan ang paligid, at naramdaman niyang naroon na nga siya, nakapasok na siya sa pagtitipo ng Dragon at Phoenix. Ngunit sa kanyang isipan, naalala niya na sa mga alaalang taglay niya, ang pagtitipong ito ay hindi kailanman naging maayos. Ilang taon na ang nakalipas mula ng isang portal patungo sa daigdig ng mga demonyo ang bumukas at kumuha ng mga batang martial artist, isang pangyayaring nakilala bilang insidente ng paglipat sa daigdig ng mga demonyo. Dahil doon, nakulong siya ng ilang taon sa kanyang nakaraang buhay, ngunit nakatakas din siya sa sarili niyang paraan. Ngunit nang magising siya, yun mismo ang araw na muling nailipat sila, para bang walang nangyari, ang mga namatay sa loob ay nabuhay muli, ngunit nawala ang kanilang mga alaala. Habang dahan-dahan siyang bumababa sa hagdan,
naisip niya na siya lamang ang nakakaalala ng lahat ng nangyari sa loob, lahat ng alitan at sama ng loob ay biglang naglaho. Siyempre, madalas siyang maging dahilan ng mga pagtatalo noon, ngunit may isang tao na partikular na hindi niya gustong muling makaharap. Napapikit si Yang Chun at taimtim na nagdasal na sana, hindi niya ito makasalubong muli. Habang patuloy siyang bumababa, bigla siyang natigilan at pinagpawisan ng malamig. Napamura siya sa isip, iniisip na baka dumating ang mga yon ngayon, nagbabaka sakali siyang hindi, dahil ang pagtitipon ay nagaganap lamang paminsan-minsan at hindi sa pilitan, umaasa siyang hindi sila dadalo. Sa sandaling yun, biglang dumating si Muyan at tinawag siya nito. Nagulat si Yang Chun nang makita si Muyan na mag-isa at nagtanong kung nasaan na ang iba. Ipinaliwanag naman ni Muyan na marahil ay natagalan ang mga ito dahil sa dami ng kanilang dalang gamit. Habang tinatanong niya si Muyan kung ano ang kailangan nilang gawin pagdating nila roon, kung makikipaglaban ba sila o hindi, napatingin siya sa likuran nang marinig ang mga yabag ng paparating. Galit siyang lumingon at pasigaw na nagsabi, bakit ang bagal niya? Mamamatay na siya sa gutom. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Yang Chun sa kanyang nakita, at ganoon din ang babae, nagulat sa kanyang reaksyon. Dahil sa pagkagulat, nadulas ang paa ng babae sa hagdan at muntik na siyang mahulog. Sa mismong sandaling yon, mabilis siyang inabot ni Yang Chun at hinawakan sa kamay. Nagulat si Yang Chun sa biglaang pangyayari, habang ang babae naman ay nabahala, dahil unti-unti na siyang bumabagsak patungo sa kanya. At sa sandaling yon, may hindi magandang nangyari sa kanilang dalawa na ikinabahala ni Muyan sa kanyang nakita. Biglang dumating ang grupo ni Yang Chun habang nagmamadaling lumapit si Soyo sa kanya. Humingi ito ng tawad at tinawag siyang tagapagmana ng Go Clan, dahil dumating sila ng huli. Sa oras na yon, namula si Suyo at hindi makapaniwala sa kanyang nakita, nakahiga si Yang Chun sa sahig habang nakasakay sa ibabaw niya ang isang babae. Nagulat si Soyo at agad nagtanong kung ano ang nangyari. Samantalang si Muyan ay nabahala rin at tinanong ang kanyang Panginoon kung ayos lang ito. Habang nangyayari yun, inisip ni Yang Chun na siya ay nasa alanganin, lalo pat sa pagitan ng 4 na dakilang angkan, may isa na kilala sa tabi ng Namgang sa larangan ng espada, ang kilalang mahalagang anak na babae at isa sa 5 dragon at 3 taluktok, si Snowpeak Moyong Haya. Naalala niya kung paano siya tinawag nitong mahina, walang utak, at kaawa-awa noong nasa mundo pa sila ng mga demonyo. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon sila ng ganitong sitwasyon, kaya labis siyang nainis at nagalit sa kanyang sarili. Samantala, tahimik namang pinagmamasdan ni Moyong si Yang Chun habang nakasakay pa rin siya rito. Napalingon siya nang marinig ang may tumawag sa kanyang pangalan, agad niyang nakilala si Soyo, at binanggit niyang matagal na mula noong huling pagtitipo ng Dragon at Phoenix mula nang huli silang magkita. Humingi naman ng paliwanag si Soyo kung ano ang nangyayari ngayon. Nagpaliwanag si Moyong na aksidente lamang yun, at nasalo siya ng tagapagmana ng Go Clan, habang tinutulungan siyang ibangon ni Muyan. Inamin naman ni Yang Chun na kasalanan niya yon, kaya humingi siya ng paumanhin. Ngunit binanggit lamang ni Moyong at sinabing alam na niya ang nangyari, kaya ayos lang. Sa kabila nito, dahil sa inis ni Yang Chun sa babae, minura niya ito sa kanyang isipan, ngunit pinigilan niya ang sarili at sinabihan ang sarili na huwag maapektuhan sa mga sinasabi nito, kailangan niyang makaalis sa lalong madaling panahon. Sa sandaling yon, may gusto sanang sabihin si Moyong sa kanya, ngunit bigla na lang umalis si Yang Chun, nakaakbay kay Soyo, habang namumula naman ito sa hiya. Nagulat si Moyong nang biglang dumaan si Bea sa kanyang harapan. Napansin niya ang asul na balabal at ang puting buhok nito, kaya agad niya itong nakilala bilang isa sa mga miyembro ng angkan ng Namgang. Nang hindi pa nakalalayo si Yang Chun, bigla siyang tinawag ni Moyong, na kanyang ikinagulat. Tinanong siya nito kung maaari ba siyang sumama sa kanila para mag-lunch, dahil hindi pa siya kumakain at aabutin pa ng ilang oras bago makarating ang kanyang mga kasamahan. Napalingon si Yang Chun na may bakas ng inis sa kanyang mukha, na para bang may nais siyang ipahiwatig. Akala kasi niya, kadalasan ay hindi siya kumakain ng tanghalian. Nagtaka naman si Moyong kung paano nalaman yun ni Yang Chun, habang napatakip naman ito sa kanyang bibig sa pagkabahala. Dahil dito, napangiti si Moyong nang may halong pang-aasar. Napansin niyang medyo kakaiba si Yang Chun, tila hindi ito komportable sa kanyang presensya, bagaman alam nito ang ilang bagay tungkol sa kanya sa kabila ng unang pagkikita nila ngayong araw. Kung hindi yun ang kaso, maaaring nagkita na sila noon sa isang lugar. Dahil sa pagkalito at kaba, napaiyak na lamang si Yang Chun sa tanong ng kanyang isipan kung bakit ginagawa ni Moyong ito sa kanya. Bumalik sa nakaraang buhay ni Yang Chun sa loob ng mundo ng mga demonyo. May isang nagsalita at nagsabing gusto niyang paalisin ng isang tao, ngunit pinayuhan ng iba na huwag maging maislan tungkol dito.
Agad namang nag-react si Sola, na kahit gaano kaseryoso ang sitwasyon nila, hindi dapat basta-basta itakwil ang isang tao, kung kinakailangang may umalis, maaari raw siyang magboluntaryo. Ipinahayag naman ni Moyong na dapat silang huminahon, siya ang pinakamalakas na manlalaban, kaya hindi siya maaaring umalis. Paalala pa niya, huwag sanang kalimutan na ang tanging dahilan kung bakit sila nakaligtas sa nakaraang 3 taon ay dahil sa kanya. Dagdag pa ni Moyong, ang katarungan at kabaitan ay tunay na magagandang halaga, ngunit may mga pagkakataong kailangang tingnan ang mga bagay sa makatwirang paraan, hindi lahat ng tao ay may parehong halaga, maaaring masakit tanggapin, ngunit yun lamang ang pinakamainam na paraan upang manatiling buhay ang karamihan. Nagpa siya namang magsalita si Sola, na nagtanong kung sino ang dapat nilang alisin, biglang lumapit si Yang Chun at sinabing mayroon siyang sagot. Humarap siya kay Moyong at mariing sinabi, kung may dapat paalisan ay siya na, wala naman siyang silbi, kahit mamatay man siya o hindi, walang magbabago, ikinabahala ito ni Sola, ngunit nanatiling kalmado si Moyong. Lumapit si Moyong kay Yang Chun at mahinahong sinabi, hindi ito personal, huwag niyang isipin na ganun, ngunit naintindihan naman ni Yang Chun ang sitwasyon, pinili siya ni Moyong dahil siya ang pinakamahina at pinakawalang kwenta sa kanilang lahat. Alam niyang kung si Moyong ang nasa kanyang kalagayan, magboboluntaryo rin ito, mahigpit si Moyong. Ngunit patas, maging sa sarili niya, napaisip naman siya sa mga sinabi ni Yang Chun, habang tahimik na bumigat ang hangin sa paligid nila. Habang papaalis na si Yang Chun sa grupo, sinabi niya sa mga ito na magkikita na lang sila sa impyerno. Sa sandaling yun, makikita si Yang Chun na naglalakad mag-isa palabas ng kuweba. Halos mapaiyak si Sola sa matinding pagkabahala sa nangyari sa tagapagmana ng Go Clan. Sa oras na yun, tahimik lamang si Moyong hanggang sa nabali niya ang kanyang pamaypay sa inis, humingi siya ng paumanhin matapos ang kanyang nagawa. Bumalik sa kasalukuyan, sa bahay patuluyan, makikitang tapos na silang kumain. Masaya si Moyong na sumama sa kanilang tanghalian, at masaya niyang binanggit ang pangalan ni Yang Chun, sinabi pa niya, magbabayad siya rito ng isang pagkain sa susunod niyang pagbisita sa Liaoning, kung saan matatagpuan ang angka ng Moyong. Malamig naman ang tugon ni Yang Chun na maghihintay siya, habang iniisip kung bakit naman siya pupunta roon. Napansin ni Yang Chun na may kakaiba, naisip niyang hindi siya ang tipo ng taong gumagawa ng utang sa maliliit na bagay, kaya napatanong siya sa sarili kung ano kaya ang gusto ni Moyong mula sa kanya, gayong ilang sandali pa lamang silang nagkakilala. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang magtanong si Moyong, ang angka ng Go ay galing sa Shanxi, kaya gumagamit ka rin ba ng apoy? Nagulat si Yang Chun at naisip kung bakit niya yun biglang tinanong, ipinagtapat naman niya na gumagamit nga siya ng apoy, tumango si Moyong at sinabing napansin nga niya ito. Ipinaliwanag ni Moyong na makikita niya mismo ang kakayahan ni Yang Chun sa panahon ng pagtitipon, ngunit bago pa man makasagot si Yang Chun, may biglang tumawag kay Moyong, napatingin siya roon at nakita ang isang lalaking may puting buhok, na tila nagtataka kung saan na siya napunta. Nanlaki ang mga mata ni Yang Chun sa kanyang nakita, at hindi siya makapaniwala, dumating si Namgang Chunjan upang sumali, bakas din sa kanyang mukha ang pagkabigla. Nang makita naman ni Chunjan si Yang Chun at ang kapatid nitong si Bea, napamura siya sa inis sa sandaling nasalayan si Chunjan. Nagtaka si Yang Chun nang biglang umaktibo ang kanyang lightning aura matapos siyang makita ni Chunjan, napaisip siya kung galit ba ito dahil kasama niya ang kapatid nito. Mainit ang ulo ni Yang Chun habang iniisip na maghintay na lang ito sa duel exhibition. Sigurado siyang tatapusin niya ito roon, ngunit naputol ang kanyang sinasabi nang biglang dumating ang tagapagmana ng Pang Clan, na agad siyang tinawag na kapatid, at nagsabing naroon din siya. Napamura si Yang Chun sa gulat dahil bigla na lang itong sumulpot mula kung saan. Agad siyang inakbayan ng tagapagmana ng Pang, at itinuro pa ang mukha ni Yang Chun, hindi raw niya maintindihan kung bakit napakalamig ng pakikitungo nito. Gayong binigyan naman niya ito ng pahintulot na makasama ang Pang Clan, kaya tinanong niya si Yang Chun kung bakit hindi siya dumadalaw. Lalong nainis si Yang Chun sa ginagawa ng tagapagmana ng Pang, lalo na nang sabihin nitong nagbibiro lang siya. Sinabi naman ni Yang Chun na matagal na mula nang huli silang magkita, at kinumusta rin niya si Pang. Habang nagbibirong tinawag niya si Chunjan na brother-in-law, o dapat ba niyang sabihin sister-in-law, dahil sa una nilang pagkikita ay nagawa niyang basagin ang itlog ni Chunjan. Pagkarinig ni Chunjan sa sinabi ni Yang Chun ay sumabog ito sa galit, hindi raw niya alam kung saan ito hinugot ang lakas ng loob para sabihin yun sa kanya. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, tinawag siya ng tagapagmana ng Pang, na kilala bilang Lightning Dragon, at pinagsabihan na hindi pa ito ang tamang oras para sa ganitong uri ng alitan. Agad namang nahimasmasan si Chunjan matapos iyon.
Inayos ni Chunjan ang kanyang sarili, at biglang lumiwanag ang mukha niya. Masigla niyang sinabi na narinig niyang may plano raw itong magpakasal, kaya binati niya ito. Nagulat naman si Yang Chun at naisip na napakabilis talaga magbago ng mood ni Chunjan. Hindi rin makapaniwala si Chunjan nang makita na naroon din si Soyo, binati rin niya ito, sinabing matagal din silang hindi nagkita, humingi naman ng paumanhin si Soyo, sabay sabing nakakapanood siya ng ganitong nakakatuwang eksena, pakiramdam niya tuloy ay magkakasakit siya. Dahil dito, naiinis na si Chunjan, samantala, tinanong ni Yang Chun ang tagapagmana ng Pang kung bakit niya kasama ang Lightning Dragon, at kung nasaan naman sina Aoi o iba pang kasapi ng Pang clan. Ipinaliwanag ng tagapagmana ng Pang na siya lamang ang kalahok mula sa kanilang angkan. Sinasamahan lang daw siya ng Lightning Dragon upang kunin ang kanyang kasintahan. Nang marinig ito ni Yang Chun, napatingin siya kay Moyong na may halong pagkamausisa, lalo na nang marinig ang salitang kasintahan. Binati naman ni Moyong si Chunjan, ang tagapagmana ng Namgang, sa kanilang pagkikita. Pagkatapos, nagpaalam si Moyong at masayang sinabi na nagkaroon siya ng magandang karanasan. Dagdag pa niya, muli silang magkikita ng tagapagmana ng Go Clan, na lalong ikinainis ni Chunjan. Doon na pagtanto ni Yang Chun sa kanyang isipan na si Moyong pala ang kasintahan ng Lightning Dragon. Habang papaalis na ang tatlo, sinabi ni Chunjan sa kanyang kapatid na si Bea kung maaari ba silang mag-usap ng pribado bilang magkapatid. Pinagsabihan naman siya ng tagapagmana ng Pang na huwag na silang guluhin. Habang nagpaalam naman si Bea sa kanila. Doon na pagtanto ni Yang Chun kung bakit palagi siyang nakatingin kay Namgang Bea, nais pala nitong mapalapit sa kanilang angkan dahil magpapakasal din sila. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang ang tanging hangarin lang nito ay makilala siya, dahil nakatakda rin siyang pakasalan ng isang kasapi ng angkan ng Namgang. Ngunit naisip ni Yang Chun na dapat may mas malalim na dahilan sa likod nito. Naalala niya ang pagkakataong pareho silang nahulog ni Moyong sa hagdan at nagdikit ang kanilang mga kamay. Ang hindi magagamot na sakit na nagiging sanhi ng malamig na chi sa katawan ng tao, yun pala ang dahilan, kailangan niya itong gamutin bago pa ito tuluyang maging panganib. Naalala niya nang dalhin nito ang Flame Arts, ang sining na ginugol niya ang buong buhay niya upang subukang gamutin ang kanyang sakit. Gumawa pa siya ng mga peking emosyon upang makuha ang nais niya. At ganoon niya karaniwang ginagawa ang mga bagay, sa pamamagitan ng panlilinlang at pagkukunwari. Lumipas ang mga oras, at 4 na araw makalipas mula nang magsimula ang pagtitipo ng Dragon at Phoenix, makikita sina Yang Chun at Sola na nagmamadaling tumatakbo, bitbit ang kanilang mga bagahe patungo sa karawahe. Paulit-ulit na inuutos ni Yang Chun na magmadali sila. Itinuro pa niya si Sola at mariing sinabi na niya kanina pa na kailangan nilang makarating sa alyansya bago lumubog ang araw. Bakit hindi pa sila naghahanda hanggang ngayon? Nagpaliwanag naman si Sola na nanghihina si Bea mula pa noong taglamig. Dahil dito, inis na tumugon si Yang Chun. Ano ba siya? Isang oso na tulog buong taglamig. Nabahala siya na baka mahuli sila sa pagtitipon, ngunit bigla siyang napatigil nang makasalubong niya si Moyong. Nagtaka siya kung bakit naroon pa ito, habang nagkukunwari naman si Moyong na nagulat sa muling pagkikita nila. Ipinaliwanag niya na ang tagapagmana ng angkan ng Namgang ay umalis nang hindi siya kasama, siguradong wala silang magagawa kundi sumakay sa parehong sasakyan, ngunit sa isip ni Yang Chun, alam niyang nagsisinungaling ito. Kaya wala siyang nagawa kundi maglakbay kasama si Moyong hanggang sa makarating sila sa kanilang patutunguhan. Agad namang bumaba si Moyong at sinabi na kailangan muna nilang magpalit ng damit, at magkikita na lang silang muli ni Yang Chun pagkatapos, ngunit bigla siyang pinigilan ni Yang Chun. Lumingon si Moyong bilang tugon sa pagtawag nito. May nais sanang sabihin si Yang Chun, ngunit hindi niya ito itinuloy, na labis namang ikinadismaya ni Moyong. Napatigil na lamang si Yang Chun nang sabihin ni Moyong na akala niya ay may mahalaga itong sasabihin. Kaya umalis si Moyong habang binanggit niya kay Yang Chun na huwag nilang sayangin ang oras lalo na kung nagmamadali sila. Bigla namang lumabas si Chiyo at sinabihan si Yang Chun na hangal ito, sapagkat sandali lang siyang nawala ay may nililigawan na agad. Napabuntong hininga na lang si Yang Chun, sapagkat alam niyang hindi pa talaga tamang oras para itanong yun. Nagtaka naman si Chiyo dahil tila kakaiba si Yang Chun ngayon, binibigyan pa rin niya ito ng atensyon kahit hindi sila magkasundo. Ipinaliwanag naman ni Yang Chun na ito ay tungkol sa buhay ng isang tao. Pinagsabihan siya ni Chiyo na tama ang ginawa niyang hindi agad sabihin ang tungkol doon. Kung sinabi pa niya ngayon, lalo lang lumaki ang gulo. Saglit namang napaisip si Yang Chun habang tahimik niyang pinagmamasdan si Moyong na papaalis. Ipinaliwanag naman ni Chiyo na kahit ang Flame Arts ng Go Clan o ang tulong man ng Namgang Clan ay hindi pa rin kayang pagalingin ang chi blockage.
Habang nakabantay si Muyan sa paligid, sinabi ni Yang Chun na wala na silang oras, doon niya napansin na nawawala ang kanyang gintong kagamita. Ipinaliwanag ng tagapaglingkod na hindi niya yun dinala dahil alam niyang tatanggi siya. Tumugon si Yang Chun, medyo mainit ang tono, na parang bastos yata ang ginawa nito, habang si Sola naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang damit. Pagkatapos ay bigla na lang tumayo si Sola at nag-alok sa kanyang Panginoon na siya na ang magsuklay ng kanyang buhok. Nagulat naman si Yang Chun at napatanong kung sigurado ba talaga siyang gagawin niya yon. Samantala, napatingin si Muyan habang sinusuklayan ni Sola si Yang Chun, ngunit bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Napatanong si Yang Chun kung ano ang nangyayari sa kanyang buhok, habang may taong dahan-daang nagbukas ng pintuan ng kanilang silid. Sinabi naman ni Muyan na wala namang mali sa buhok niya, ngunit iginiit ni Yang Chun na kung nagsisinungaling ito, sisiguraduhin niyang magkapareho sila ng buhok ngayon. Bigla namang pumasok ang isang tagapaglingkod at humingi ng paumanhin. Mayroon daw silang kaunting problema, may biglang dumating na isang tao at nagtatanong kung naroon ba ang tagapagmana ng Go Clan. Ang dumating ay si Jiang Chun, kilala bilang Joyous Sword, ang pinuno ng Muram Alliance. Sinabi niyang mayroon siyang kailangang sabihin kay Yang Chun. Nagulat silang lahat sa biglaang pagdating ng pinuno ng alyansa, lalo na't abala pa sila sa pag-aayos ng kakaibang hairstyle ni Yang Chun, dahil dito, agad nilang ibinalik ang kanyang buhok sa dati nitong ayos. Magalang namang binati ni Yang Chun ang pinuno ng alyansa, ngunit sabi ni Pinunong Jiang, hindi na kailangang maging masyadong formal, dahil siya naman ang unang pumasok. Namula ang mukha ni Yang Chun at naisip niyang dumating ito sa pinakamalalang oras, halos mamatay siya sa hiya, kaya tinanong niya ang pinuno ng alyansa kung bakit ito naroon. Ipinakita naman ni Pinunong Jiang ang isang papel, ang rekomendasyon na isinumiti ni Yang Chun. Tinanong niya kung ang liham bang yun ay isinulat mismo ng Aura Supreme para sa kanya. Naisip ni Yang Chun na maaaring magdulot ito ng problema, kaya ayaw niyang tanggapin ang anumang bagay na galing sa ikalawang nakatatanda, si Elder Ryan. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya tinanggap ang sulat ng direkta mula rito. Sinabi naman ni Pinunong Jiang na natanggap niya ang liham mula sa ibang tao, at tinanong si Yang Chun kung nabasa na ba niya ang likod ng pahina ng rekomendasyon. Nagulat si Yang Chun sa tanong, hindi pa niya nababasa ang likod ng dokumento, at hindi siya makapaniwala na maaaring may nakasulat pa roon. Inabot ni Pinunong Jiang ang papel sa kanya at pinayuhan, mas mabuti sigurong siya na mismo ang tumingin. Agad namang kinuha ni Yang Chun ang dokumento at binasa ito upang malaman ang nakasulat sa likod, at nang mabasa niya ang sulat, laki ang kanyang mga mata sa gulat, hindi siya makapaniwala sa nilalaman ng nakasulat doon.